Ano po itong job fair? Siyempre napapanahon po ngayong Labor Day. Yes, Sir Migs. Ito po ay parte ng ating selebrasyon po ng 124th anniversary po ng Araw po ng Paggawa. Magsasagawa po tayo ng malawakang job fair po, no? At sa katunayan po, umabot na po sa 237,000 po na vacancies ang ating pong naitala mula sa iba't ibang mga participating employers. Umabot na rin po sa 2,400 ang listahan po ng mga employers na lalahok po ngayong araw po ng paggawa Labor Day job fair activities po natin. Opo. At para magbigay lang po ng mga detalye po no, ng mga trabahong naitala po natin, unang-una na po dyan yung mga production operator or workers mula sa manufacturing industry, nasa 23,000 na po. Store clerk, sales associate sa wholesale and retail, nasa 21,000 vacancies. Customer service representative, 20,000 vacancies mula sa BPO. Carpenter, mason, steelman sa construction, 15,300 vacancies. At service crew, barista sa accommodation and food service industry, nasa 7,400 vacancies na po. Opo, Sir Patrick, ang maganda rin po dito, meron pong kumbaga paraan or nakakatulong po ang DOLE para po mapataas ang quote-unquote hired on the spot. Kamusta po ito? Yes, Sir Mix, tama po, no? Noong mga nakaraang taon na obserbahan natin, no, mula nung 2022, ang hired on the spot natin nasa 2,400. And then sa mga nakalipas na taon, 2023 to 2024, napansin natin na tumataas po yung bilang nito. Nasa 5,000 to 6,000 na po ang ating hired on the spot. Ngayon pong 2026, yun po ang ating target, no? Ma-maintain po natin ang 6,000 na hire on the spot o mapataas pa po natin, of course, sa tulong po ng ating mga peso at ng mga participating employers po natin na naghahanap po ng mga talento po. Okay. Well, Sir Patrick, papaano na naman po tinutulungan ng DOLE ang mga aplikanteng kulang sa skills o hindi tugma yung kanilang qualification sa available po na trabaho? Tamang-tama po, Ma'am Ninia, no? Yan po yung tinatawag nating mga near hire, no? Or kadalasan in general mismatch po. Nandyan po katuwang natin ang TESDA sa pagbibigay po ng mga scholarship and training programs po, no? Sa katunayan po sa ating mga job fair sites po ngayon, hindi lamang po paglilista sa TESDA ang gagawin natin, kundi hahanapan po sila mismo ng schedule ng mga training programs mula po sa ating mga TechVoc institutions para po pagkatapos po ng job fair activity, kung hindi po sila magiging hired on the spot at magiging near hire sila, ay meron na po silang susunod na gagawing activity, which is yung pag-take po nila ng training program po na iyon. Po, tapos pagka tinake nila yung training program na yun, for example, binibigay po ng TESDA, no? Kasi kunyari kulang nga sila sa skills. Libre po ba yon and how do they avail? And ano po yung magiging end result? Do they get a certificate na or pwede na silang i-hire noong employer? Yes, Ma'am Ninia, kabilang po yan sa mga serbisyo na ibibigay po ng TESDA ngayong job fair activity po natin sa One Stop Shop Government Services. Mayroon na po doon na desk or booth mula po sa TESDA. May mga ilang sites po tayo na magbibigay po ng mga scholarship vouchers po para sa ating mga trainees or yung mga na-screen po ng TESDA regional offices po natin, no? At syempre po ang ating goal or objective po talaga dito ay magkaroon sila ng trabaho pagkatapos po nilang mag-undergo ng training program. At of course yun po ay parte pa rin po ng tulong na binibigay ng ating mga peso po, no? Katuwang po ng peso ang ating mga training coordinator sa mga LGUs. Kaya po pagkatapos po nilang mag-attend ng mga training programs na ito, ay kasama po nila ang peso sa paghahanap po ng available na trabaho o di kaya doon sa employer na inaplayan po nila ay ma-absorb na po sila or maging hired or placed na po sila. Sir Patrick, paano po sa ating mga kababayan na na-repatriate mula po sa Middle East na naghahanap po ng trabaho? Yes, Sir Migs, katuwang po natin ng Department of Migrant Workers po dyan. Sa katunayan, nagkaroon po tayo ng mga job fair activities para po sa mga repatriated OFWs noong mga nakalipas na linggo. At nakikita po natin no, yung kahalagahan talaga ng pagsasagawa ng mga activity na ito dahil
Hindi lamang po yung overseas employment opportunities yung naibibigay natin, pero nag-o-offer na rin tayo ng mga local employment opportunities para sa mga kababayan nating nais nang bumalik at magstay po dito sa Pilipinas. Ang mandato po natin ay masiguro na lahat ng mga oportunidad na ito ay accessible sa ating mga kababayan. Kaya po hindi lamang mga overseas kundi local employment opportunities din po ang hinahatid po natin. Pero kasama po dyan, nandoon pa rin po ang one-stop shop natin, kasama ang TESDA, ang DepEd, ang CHED, ang DICT, para po sa iba pang mga skills development programs, lalong-lalo na yung makukuha nilang mga micro-credentials or certifications na maaari nilang magamit para mapataas po yung kanilang employability. Opo. So sa mga nahihirapan pong makahanap ng trabaho ngayon, ano pong advice nyo sa kanila pag pumunta dyan? Kasi baka meron po kayong tips para mas madali sa kanila na ma-hire po ng ating mga employer. Yes, Ma'am Ninia, para po sa ating mga kababayan na lalahok po bukas sa ating malawakang job fair po, no? Paalala po natin na mag-update na po tayo ngayon ng ating mga resume. Igawin po natin, i-update po natin ang ating mobile number, ang email addresses po, work experience, educational background, lahat po ito kung may naidagdag po ngayong taon ay i-update na po natin. Maghanda po tayo ng maraming kopya. Siguraduhin pong presentable ang ating kasuotan sa pag-participate po sa job fair. At para po mapabilis at mapadali, maaari nyo na pong bisitahin ang mga Facebook pages po ng regional offices po natin. Nakapaskil na po doon ang listahan ng mga bakanteng trabahong maaari nyo pong applyan para po pagdating nyo po mismo doon sa job fair site ay targeted na po at mapapabilis po natin yung pag-submit nyo po ng mga application. Po. And once again, sa mga interesado, ano po yung sabihin na natin, pinaka-hot na mga trabaho na available ngayon? Yes po, yung pinaka in demand or yung tingin natin sa tala In demand. natin ay pinakamaraming vacancies po, no? Ito po yung nabanggit ko kanina, production operator, worker, store clerk, customer service representative, carpenter, mason, steelman, service crew, line cook, and barista. Ito po tinitingnan din natin na maaaring maging factor sa ating mga hired on the spot dahil kadalasan yung mga entry-level positions po ay hindi magre-require ng ganoon ka-extensive na evaluation mula sa ating mga recruiters or employers. Kaya po, kunin na po natin yung pagkakataon na ito na doon mismo sa ating mga job fair site ay maging hired on the spot po tayo. Muli sir, saan po ang mga job fair spots po natin? Sites? Yes po, ang ating po mga job fair sites, kung maaari ko pong isa-isahin, no? Sa NCR po, meron po tayong 17 job fair sites. Meron po yung main natin sa SMX Convention Center, SM Grand Central, SM City Caloocan, Robinsons Manila, Ayala Mall, Circuit Makati, Taguig Convention Center, Parañaque City Hall, Sports Complex, Robinsons Las Piñas, SM South Mall, Robinsons Metro East, Museo de Pateros, SM Marikina, Quezon City Mice Center, at Walter Mart Quezon City. Meron din po tayo sa ibang mga regional offices po natin na umabot po sa 94 job fair sites. Maaari niyo pong bisitahin ang mga Facebook pages po ng mga regional offices po natin para po sa detalye ng mga job fair sites po na ito. Magbubukas po sila ng alas 8 po ng umaga. Sa katunayan, alam naman po natin sa mga nakalipas na araw ng paggawa, no, maaga pa lang nandun na po yung mga job seekers po natin. Kaya po, maaari niyo pong agahan ng pagpunta para po mas mapabilis at mapadali ang inyong pag-apply po. All right. Nako, maraming salamat, Sir Patrick Patriwirawan, for your time and for your announcements. No, maganda po yan. Good news para sa mga naghahanap ng trabaho ngayon. Thank you, Sir Patrick, and mabuhay po kayo. Ingat po. Maraming salamat po. Yan po si Sir Patrick Patriwirawan, ang Director ng Bureau of Local Employment, Department of Labor and Employment. Ayan, talagang Happy Labor Day po, bukas.